ang gawin nating Senate President. No? Talagang wala ako kasing may hawak sa leeg niya. Di kagaya ng Senate President natin ngayon, kinukumpasan ho siya nitong si Martin Romualdez at nitong si Marcos Jr. Mantakin niyo, from flood control, papunta na ho tayo ngayon sa farm to market road. Rekta ho tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Na namnamin ang salita ng Diyos. So part of yung rest on the seventh day is not only the physical rest, but finding rest in the presence of God. So during the Old Testament, pagka Sundays, kasama doon yung family time at yung pag-share ng salita ng Diyos. Konting reflection po sa nangyayari sa ating bansa. Maikli lang po to, no? Sabi po ng Bible, kung anong ating itatanim, yan din po ang ating aanihin. Di ba? Magtanim ka ng mangga, ang tutubo dyan ay puno ng mangga. Tanim ka ng puno ng atis, ang tutubo dyan puno ng atis. Magtanim ka ng puno ng santol, tutubo dyan ay santol. So Jeremiah 29:11, yan. So, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Maganda plano sa atin ni Lord, pero may plano din ang demonyo sa atin. So the principle is, ano bang itatanim natin? Sabi po ni Einstein na isa po siya sa pinakamatalino sa mundo. Isa lang po, di ba? Joanso, why pogi? Mahigpit po asawa ko. Yan po ang answer ko dahil bantay na bantay pati pagkain ko at saka kasi pag nagkakaedad marami ng maintenance medicine. Sabi po ni Einstein, if you keep doing the same thing but expect a different result, yun ay stupidity. So, hindi ako naniniwala sa stupidity, calling people stupid or calling anything stupid. Pero pakinggan natin yung wisdom nun, di ba? Sabi ng Bible, kung ano itatanim mo, yan ang anihin mo. Sabi naman po ni Einstein, kung ano ang gagawin mo at paulit-ulit mong ginagawa, huwag mong i-expect na iba yung resulta. Diba? So kung araw-araw, bilyar, computer games, barkada, hindi nag-aaral sa exam, tapos parating 75 ang grade, ba't mo parang kilala ko din yung describe nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Alan, parang kilala ko yun bibilyar, nagko-computer games, nagbubulakbol, tapos nag-expect na mataas. Kilala ko yan. Kilala ko yung bata na yan. Expect mag-90 yung grade mo if you're doing the same thing, di ba? Ganon din kung ikaw ay gustong magkadalubhasa or gumaling sa isang sport, di ba? Kung 1 hour practice ka 3 times a week, let's say sa free throw, di ba? Yung si Shaquille O'Neal for example, napakagaling, isang talagang one of those players na once in a generation. Pero yung weakness niya is free throw. I don't know kung ano naging process niya. But if he didn't if he didn't keep trying something else, then why would you expect you'll do the same thing? Pastor Wilbert Butchal, watching from Infanta, Quezon. So, big hug sa mga taga Quezon. Of course po, prayers pa rin po sa mga taga Mindanao, lalo po Davao area at lahat po ng area na tinamaan ng earthquake sa Cebu, dun sa riling pa sa ating mga bagyo, no? So guys, nung Friday, pinasa ng House of Representatives ang budget for 2026. Second reading. Sa Monday, third reading, ipapasa na sa amin. So ito po tanong ko sa inyo. Yan. Do you think magbabago? Nako, do you think malaki pagbabago? Do you think there will be substantial change? Natapong ko lang sa inyo to, and I'm not criticizing kasi nako, yan ho ang ating pag-uusapan ngayon sa comment section. Sa tingin nyo ho ba, itong 2026 budget ay meron hong kaibahan doon sa 23, 24, 25 budget na binalangkas ng mga magnanakaw dyan sa House of Representatives? Tayo kasi mga kababayan, sa sobrang pagka-addict sa pera ng iilang mga politiko dyan, kahit na wala ng, sa tingin natin kahit wala ng program appropriation, maiikutan at maiikutan pa rin ho nila kung paano nakawin ang kaban ng sambayan ng Pilipino. Magagawan ho nila ng paraan yan. Ika nga yung unprogram appropriation, yun yung shortcut na nabulgar kung paano nila, ika nga
pagnakawa ng ating mga kababayan. Sa tingin nyo ba merong kaibahan itong 2026 budget? I-comment nyo sa baba, baka sakaling maligaw dito si Senator Alan Peter Cayetano para makita niya naman ang sentimiento ng sambayan ng Pilipino, ng mga subscriber natin dito sa PH Update. Hindi lang dito sa kanyang page na to, maging yung mga nanonood sa atin dito sa PH Update. Mag-comment po kayo dyan sa comment section. Po ako ng Senado, part din po ng sistema. But if you have the same people and the same system na because of the scandal sa corruption at ghost projects, same proseso ng budget, nagbago lang ng konti, same system, same people, na tanggal yung konti sa DPWH, may bagong secretary, but substantially the same. And then after sa October-November Senate naman, do we expect real change and transformation? I have no doubt it will be a little bit better. But will it be different? Yung pagbabagong gusto natin, yung sinisigaw ng mga kabataan ngayon, yung nirarally natin. So, yung tingin ng iba, sir, change, victory, it's not predictable. It's predictable po. Kasi kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. So, burahin nyo muna yung sinabi kong idea na resign lahat tapos mag-snap or special election. But can we not come out with earth-shaking, game-changer ideas para magbago, para sa 2026, hindi lang a little bit better, hindi lang nabawasan ng konti pang corruption, di ba? Hindi lang yung makikita ng tao, dati may ghost, ngayon wala, pero lumipat lang sa iba yung style ng corruption. Ang kailangan po natin ay hindi revolusyon. Maraming revolusyon na sa buong mundo. Dumaan tayo sa people power, EDSA 2. Pero walang revolution of the heart eh. Walang tunay na pagbabago. Walang pagpapalit sa ating core values at saka culture, di ba? So, ang kailangan po natin ay isang spiritual revival. Di ba? Ang kinakalaban po natin dito ay hindi lang flesh, hindi lang natural, kung hindi meron din spiritual side. So kung Sunday, magsisimba tayo, tapos sasabihin natin, bawal magsinungaling, bawal magnakaw, dapat gumawa ng tama. Pagdating ng Monday to Saturday, sabihin natin, dapat maging practical tayo. Wala pong magbabago kasi hindi natin ina-apply yung spiritual side at yung values sa ating pang-araw-araw ng buhay. So we'll talk more about that. And again, when I challenge you, I'm also challenging myself. When I criticize you, I criticize myself. Para to sa Facebook group natin kasi minsan binabali yung sinasabi natin. But something to think about because every minute, every hour, every day, every week, mahalaga po sa atin. And kailangan na po talaga ng Pilipinas ng tunay na pagbabago. Good night, everyone. Saludo, Senator Alan Peter Cayetano. Kaya ano ang dahilan kung bakit gusto ho nating maging Senate President yan? Una sa lahat, maka-Diyos. May prinsipyo, hindi ho hawak sa leeg nung ilang mga bilyonaryong politiko. Hindi hawak sa leeg ng mga politiko na di umano inahatiran ng mali-malitang pera sa kanilang mga exclusive na bahay sa mga exclusive subdivision, di ba? Hindi ho siya hawak sa leeg ng mga individual na yon. Dito rekta ho tayo dito kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Okay? Well, alam niyo po, napag-usapan na natin ng minsan na talagang tanging paraan para mapauwi si Tatay Digong ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. at ang pamamaraan para mapatalsik sa pwesto ang Marcos Jr. sang-ayon sa salagang batas, kung siya mismo ay magre-resign, kung siya ay masisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power, o siya ay kunin na ng Diyos, o di naman kaya ibigyan siya ng sakit na hindi na gagaling, no? Permanent disability, no? Naku, yari tayo dyan. Ay tayo, hindi natin ginagawa yan. Hindi natin pinagdadasal ng kung ano pa mga ika nga. Hindi naman pinagdadasal nitong yun yung mga posibilidad para matanggal siya. Pero sa galit ng ating mga kababayan, lalo na yung mga kabataan, kung sigurong merong iilan dyan na talagang pinagdarasal na mangyari kay Marcos Jr., hayaan nyo lang ho sila. Bahala sila. Well, siguro naman po, alam nyo na. Sa mga pangyayari na binasura ng ICC, ang interim release ni Tatay Digong, na talaga naman pong
ang pamamaraan lang para mapauwi na si Tatay Digong at ang pamamaraan lang para matapos na ang problema ng korupsyon sa Pilipinas ay talagang sa pagtatanggal kay Marcos Jr. bilang isang presidente. Bukas po, 12 na Oktubre, may panawagan na naman ng People Power at ako po ay sinususugan ko itong panawagan nito. Maawa naman po tayo sa ating mga sarili. Trilyones na po wala sa korupsyon. Dati-dati, bilyones lang. Ngayon, trilyones na. At kung hindi pa po tayo magsasalita at sasantihin itong mga taong nasa kapangyarihan, wala na pong kinabukasan ng ating mga kabataan. Maawa naman po tayo sa ating mga kabataan. Well, bukas po, merong nanawagan na ang People Power sa EDSA pa rin. Pero hindi po sa EDSA Shrine, hindi sa Aguinaldo, Camp Aguinaldo, kung hindi doon sa labas ng gate ng Forbes Park sa Buendia. Sinususugan ko rin po yung ganyang panawagan at ito po ay galing kay Congressman Miao Miao. Nako. Bakit po? Diretso na ho sila sa Forbes Park. Ang rally ho ay sa Forbes Park na. Para dito kay Tamba, di ka pa ba kinakabahan yan? Bagay kung ano man yung mga malitang di umanong hinatid sa kanyang pamamahay dyan sa Forbes Park. Malamang doon yung mga nakita nating mga truck na parang lipat bahay nasa loob na ho siguro ng mga truck na yun, yung mga mali-malita. Kung totoo man, ika nga, di ba? Tuloy natin. Sa Forbes Park. Well, alam naman po natin ang Forbes Park at tirahan ng pinakamayayaman na mga pamilya sa ating bayan. Kasama na po dyan si Tambaluslos na for some reason, ang dami-daming bahay dyan sa Forbes Park. Hindi po bababa sa 6 ang bahay niya dyan. At ang isang bahay ngayon sa Forbes Park, hindi po bababa sa 2 bilyon ang presyo. Dyan din po nakatira ang Marcos Jr. na alam natin ay kabahagi ng pamilya na nasa listahan ng Guinness Book of World Records sa pinakakorap sa buong daigdig. May bahay din po dyan si Zaldico. At napakadami po mga congressman at senatong na may bahay din dyan sa Forbes Park. Ang nakapagtataka po, kung ikaw ay taong gobyerno, hindi mo talaga ma-justify kung paano ka makakabili ng bilyon-bilyong halagang na bahay dyan. Hindi ba baba sa sa bilyon iso pa lang mga bahay dyan sa Forbes Park? Hindi, pero base dito sa sa ating sinearch, nagre-range daw sa 450 to 500 million ang per square meter pa. Ito lang, Petro, karapata. Anong nangyari dito? 400 to 450 to 500,000 per square meter ang lupa diyan sa Forbes Park. Ito yung nababasa ko Hindi ko alam, di ko tayo. Grabe naman ang klaseng lupa yung ginto. Ang 2,000 square meter, syempre mayaman yan. Hindi naman siguro aabot ng hindi naman siguro bibili ng 100 square meter na lupa yan. Malamang 1,000 yung lupang bibili niyan, square meter. Yung 2,000 metro kwadrado, nagkakalaga ho ng 1 bilyong piso. Wala pang bahay yun. Yung 2,000 metro kwadrado, nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Grabe, mahal. Yay. Dyan sa Forbes Park. Talaga pong pag ikaw ay taong gobyerno, ang presumption po talaga, ikaw ay nagnakaw. Kaya ikaw ay nakakuha ng bahay dyan sa Forbes Park. Kaya naman po tama na ang panawagan, ang People Power ngayon, sa EDSA pa rin, pero imbis na doon sa lugar na pinangganapan ng EDSA 1 and EDSA 2, doon sa malapit sa EDSA Shrine at sa Corner Ortigas, dito naman tayo sa Buendia. Ito po ay symbolic dahil ito po ay pagprotesta sa pagnanakaw galing sa kaba ng taong bayan, dahilan kung bakit napakadaming residente ng Forbes Park ay nakatira ngayon dyan. Tama naman po na kung tayo nagagalit sa korupsyon, ipakita natin ang galit natin sa korupsyon, dalhin natin mismo doon sa tahanan ng mga korap, lalong-lalo na si Romualdez, si Zaldico, at iba pang mga kasamahan ng mga senatong at congressman. Ang issue po, darating ba ho kayo? Ano pa ba hong inaantay ninyo? Tuluyan ng lumuhod ang ating ekonomiya? Nagkaroon po ng issue na itong chairman ng Securities and Exchange Commission ay napilitan na sabihin na nagkamali daw siya nung sinabi niya na nagkamali daw siya na nung sinabi niya na
Dali lang po, naglalagay tayo ng, ng stand. Nagkamali lang daw siya nung sinabi niya na halos 1 trilyon, mahigit 1 trilyon ang nawala sa Philippines noong, ano ba yan? Wala. Anong nangyari? Napindot? Ha? Ayan. Nawala ata. Ako po. Technical. Forward na lang ho natin. Baka dito na magsasalita si Spokes. Malikot sa makina tong si Spokes eh. Po, Ayun. naputo lang po yung aking live, no? Kasi naglagay ako dito ng stand. Napindot yung ma-off button, no? Pero gaya na aking sinasabi kanina, tama naman po na dali natin ang ating protesta sa bakuran mismo ng mga tahanan na mga talaga naman pong lumamon ng kaban ng taong bayan at dali natin ang laban doon sa gate. Hindi ko naman po sinasabi na lusubin ang loob ng village, no? Ang panawagan naman po ni Congressman Meow Meow, dito lang tayo sa labas. Sa labas po ng Forbes Park, no? At sa tingin ko naman po, kabahagi naman po yan ng kalayaan ng malayang pananalita kung tayo po ay magtitipon-tipon dyan sa labas ng Forbes Park, no? At tingin ko po, napakagandang mensaheng pararating natin na sawang-sawa na sa korupsyon ng Pilipino kapag tayo po nagtipon-tipon dyan mismo sa labas ng Forbes Park. Sorry po na wala ang broadcast natin panandalian, pero nagtuloy na naman tayo dahil nga po medyo nahulog yung aking telepono. Pero bakit naman po kayo dapat sumama? Dahil alam na po natin na mukhang hindi voluntaryo magre-resign ang Marcos Jr. Kinakailan talaga ipakita ang galit ng taong bayan. At protektado naman po ng saligang batas ang pagpapakita ng galit, lalong-lalo na sa korupsyon. Ang simbahan po dati na nanahimik, mabuti naman po, praise be to God, nagsasalita na ngayon. Nagsasabi sila na magsuot daw ng puti itong buwan ng Oktubre at Nobyembre kada linggo. Pero hindi pa po sapat yan. Kinakailangan talaga iparinig ang galit, ipakita ang galit ng masang Pilipino. Dahil baka akalain nila, kaunti lamang ang nagagalit sa ating mga kababayan. So, hinihikayat ko po kayo, para po sa inyong mga anak, para sa kinabukasan ng ating kabataan, kinakailangan po magsama-sama tayo at pagpakita tayo dyan po sa EDSA, sa labas ng Ford Park sa Buendia, samahan po natin si Kong Meow Meow. Yan. Ang nakakalungkot nga lang po, kung wala po ako dito sa Netherlands on exile dahil nga sa nais akong ikulong nitong Marcos Jr. administration, kapit-visit po kami ni Kong Meow Meow. Matindi po talaga ang paghanga ko kay Kong Meow Meow. Siya po talaga ay patunay na hindi tayo nawawala ng pag-asa sa ating kabataan, na ang ating kinabukasan nakasalalay pa rin sa mga matapang, magiting, patriotikong, nagmamahal sa ilang bayan ng mga kabataan na gaya ni Kong Meow Meow. Hindi ko po siya personal na kakilala. Ang ina niya ang aking nakasama sa Kongreso noong 17th Congress, pero talagang saludo po ako sa kanyang katapangan at sa kanyang matinding pagkakaintindi sa ugat ng problema sa Pilipinas. At yan nga po ay korupsyon. Korupsyon dahil ang namumuno sa ating bayan ay corrupt si Marcos Jr. Dahilan kung bakit lahat ng mga opisyales sa ilalim niya, kasama na si House Speaker at si Zaldico, ay corrupt. Pag po tayo magkakamali, ang sisihin lang natin sa korupsyon ay si Tambaluslos at si Zaldico. Hindi po talaga po pwede mangurakot ng ganyang katindi ang Zaldico at saka ang Tambaluslos kung hindi po yan binigyan ng basbas ng Marcos Jr. Kaya nga po, ang sigaw natin, hindi lang ikulong ang Romualdez, hindi lang ikulong ang Zaldico, kailangan ikulong ang Marcos Jr. at ang kanyang buong angkan. Dahil ngayon po, lumalabas na pagamat bagito ang kanyang anak sa Kongreso, napakatindi rin ang mga linamo na pondo dyan sa Kongreso. Nung una, sinisita nila yung malaking budget ni Pong Pulong. Ngayon, lumalabas po na mas malaki pa pala ang budget nitong Sandro Marcos. Samantalang kalahati pa lang ng 3 taon pa lang nakakalipas, pero yung 51 billion ang sinasabi nilang
mga naging proyekto ni Pulong ay para sa 6 na taon. Ngayon, mas malaki pa raw sa 51 billion ang naging budget ni Sandro Marcos. No? At titingnan po natin kung gaya sa Davao, makikita natin na ginamit ang pondo sa mga tamang pamamaraan. No? Dahil doon naman po sa Davao, makikita natin na 51 billion pumunta doon sa napakagandang coastal road at napakagandang mga flyovers na nagsisibiri flood control mitigating measures. So hinihikayat ko po kayo tama na po ang pagkokomento sa social media. Yes, kabahagi po yan ang karapatan ng malayang pananalita. Yes, ang internet po ay teknolohiya para tayo marinig. Pero wala pa rin pong kapalit ang paninindigan sa kalsada upang iparating ang ating disgusto sa gobyerno. Ang Korte Suprema na po nagsabi sa mulat mula ng ating mga lansangan, ng ating mga kalye na kareserba para gamitin ng taong bayan pagtipon-tipon, ipahiwatig ang damdamin sa gobyerno. Yan pong dahilan kung bakit tayo meron mga lansangan, meron tayong mga kalye. Hindi po yan para sa mga kotse. Yan po ay para sa taong bayan gamitin, lalo na kung gusto nilang iparating ang kanilang sentimiento laban sa gobyernong kurakot. Wala na pong solusyon dito sa korupsyon kung hindi tanggalin ang ulo at nagsimula from scratch. Ako naman po naniniwala na kung pagbibigyan ng pagkakataon sa Inday Sara Duterte, siya naman po ay mamumuno by way of example. Nakikita ko po ang pang-araw-araw na buhay ni Sara. Siya po ay nakatira sa simpleng bahay sa Davao. Ngayon po nakatira siya sa isang village sa Metro Manila, pero yan po inuupahan. At ang problema nga po ni BP Sara, inuupahan niya na medyo mahal, inaanay pa yung bahay na yan. Yan ang kanyang reklamo. At taon-taon kinakailangan sila magpamapikon. Wala po talagang marangyang pamumuhay ang nakikita ko. Hindi lang kay Inday Sara, kundi na rin sa kanyang ama. At siyempre, sumusunod lamang sa Inday Sara sa paa o sa yapak na kanyang ama. Palagi ko na pong kinukwento sa inyo na ako'y nagulat na nung nakita ko ang bahay ni Tatay Digong sa Davao, yung green bahay na ang tawag ko ay Bahay Kalapate, hindi ko maisip na nakatira ron ay isang dating presidente. Dahil ang palagi nating iisip kapag ikay may kapangyarihan, meron ka ring kayamanan dahil ginagawang negosyo nga ang politika dito sa Pilipinas. Pero mabuting balita, meron naman pong mga tao gaya ng mga Duterte na hindi po kinakailangan inegosyo ang gobyerno, na nanilbihan ng tapat at kaya nga po ngayon malungkot na malungkot tayo dahil nananatili po nakakulong ang Tatay Digong dyan sa Dahig. Maski po alam natin na wala ng jurisdiksyon ang ICC at maski alam po natin na ating mahukuman kung meron man talagang mga dapat magreklamo ay merong sapat na kapangyarihan at kakayahan na parusahan si Tatay Digong kung totoo na siya ay gumawa ng mga krimen. Nakakaawa po talaga si Tatay Digong at kung kayo po ay nagagalit din sa naging kalagayan ni Tatay Digong, magalit din po kayo sa Marcos Jr. dahil ang punot-dulo niyan palagi ay korupsyon. Bakit ba kasi gusto ng Marcos Jr. manatili sa posisyon? Yan po ay dahil ginagamit nga nila ang gobyerno para isang negosyo, para yumaman. Ginawa po yan ng kanyang ama at ngayon po pinagpapatuloy ng anak. Kaya pero na po sa EDSA sa labas ng Forbes Park Buendia. Hindi man ako makasama po, I'm with you in spirit at titignan po natin kung po pwede nating sabayan ang pagtitipon na yan sa pamamagitan ng live coverage din. No? Tayo po ay hahanap ng tao na pupunta dun sa Buendia nang ma-cover natin live ang mga pangyayari. Pero maawa na po tayo sa ating mga sarili. Maawa na po tayo sa ating mga anak. Wala na pong patutunguhan ng ating bayan. Yung kontrobersiya po sa Philippine Stock Exchange, pinanindigan po ng isang Cecil Guidote na isang dating empleyado ng Central Bank in charge of investment relations na 5 trilyong piso na ang nawala sa atin dahil po sa korupsyon. Samantalang pinasulingilingan ng gobyerno na ang nawala sa atin ay 1.7 trillion lamang. Mas malaki pa pala. Ako naman po'y naniniwala na itong Cecil Guidote neto, dahil sa kanya naging katungkulan sa Central Bank, alam ang kanyang pinagsasabi. Marunong bumasa ng mga figura at hindi po yan magsisinungaling. Mga kababayan, nandito na po tayo sa finish line. Dalawa lang pong senaryo. Tayo ba po ay susuko at hindi tatawid papunta ng finish line? O tayo ay kukunin ng lahat ng lakas na natitira sa ating katawan at isipan at
tatawarin ang finish line. Halos nandun na po tayo. Alam na po natin na bagamat nasa posisyon pa Marcos Jr., bilang na kanyang panahon. Alam po natin na sila mismo nag-iimpako na para umalis muli ng bansa gaya na nangyari sa kanila ng People Power Bonds. Pero na po, kapit-bisig tayo. Tawarin natin ang finish line. Para po yan sa ating bayan. Para po yan sa ating mga anak. Para po yan para sa ating mga apo. At pwede pa po, pag natin napalaya sa mga Marcoses muli, pangalawang beses, huwag na po natin silang pabalikin. Huwag po natin silang patawarin. Ikulong po natin sila. Bigyan po natin sila ng due process. Sige po, litisin natin sila. Pero please po, litisin po natin sila. At this time around, parusahan natin nang wala ng Marcos na makabalik. At yung mga nagbubulag-bulagan na nagtitiwala sa kahit sinong Marcos pa, gumising kayo sa katotohanan. Hanggang hindi sabihin ni Amy Marcos na dapat magbitiw ang kanyang kapatid dahil siya ay drug addict, hindi po mapagkakatiwalaan ang kahit sinong Marcos. Yung, ang dali lang naman pala ng hamon dito kay manggagamit to. Ba't hindi niya magawa yun kung talagang... Simple lang naman kung malinis siya si Marcos, kung 'di ba malinis talaga, okay lang no, hindi magsalita si Amy Marcos. Yung tipong timing lang siya, play safe lang siya. Kaso yung mga ebidensya naglalabasan, talagang palsipikado ho ang kanyang kapatid. Ngayon, ang tanong ho dito kay Amy Marcos, kailan ho ba kayo, 'di ba, magsasalita? Kailan nyo ho ba kayo mananawagan na kailangan na mag-resign yung inyong kapatid na bangag? Ang problema ho kasi dito kay Amy, lahat ng sisi, binubuntun ho niya dito kay Tambalutlot. Si Tambalutlot, kasangkapan lang ng kanyang kapatid yan eh. Wala naman nung kwenta yan eh. Alam natin siya ma-control sa House of Representatives. Pero pinahintulutan ng iyong kapatid na kontrolin niya ang House of Representatives. Yun. Ito talagang si Mangga, oo. Kapit-bisig po tayo. Sabihin natin, tama na, sobra na. Goodbye, Marcoses. Dahil yan naman po dapat talaga ang ating mensahe. Goodbye,